Nakabalot na ang yogurt mo sa clear bag? Check. Naka-charge ang power bank mo? Check. Naka-print ang boarding pass mo? Check. Tapos, pagdating mo sa TSA security, kinonfiscate lahat? Bakit? Dahil may 7 bagong carry-on rules na ipapatupad ngayong 2026 na hindi mo alam. At yung numero 1 sa listahan, yan ang dahilan kung bakit kahit senior citizens, kahit may disability, kino-confiscate pa rin ang gamit nila. Walang exemption. Hindi ito haka-haka. Galing ito mismo sa TSA updated guidelines para sa 2026. At kung papunta ka sa Amerika, Europa, o kahit saan na may international airport na sumusunod sa Global Aviation Security Standards, apektado ka. Kaya sa loob ng video na ito, ibibigay ko sa'yo ang 7 bagong bawal na ito. Hindi lahat ng TSA rules. Yung 7 lang na kapag nalabag mo, siguradong mapapahiya ka sa security line, mawawalan ka ng gamit, or worst case, madelay ka ng ilang oras. At yung numero 1, yan yung pinaka-shocking kasi yan yung bagay na dati allowed, ngayon bawal na. At maraming Pilipino ang hindi pa rin alam. Ako si Liza. At simulan natin. Numero 7. Liquid toiletries exceeding 100 ml kahit sealed pa. Alam mo yung 3-to-1-to-1 rule? Tama. 3.4 oz or 100 ml maximum per container. 1 quart-size clear plastic bag. 1 bag per passenger. Yan ang rule simula 2006. Almost 20 years na iyan. Pero ngayong 2026, may binago sila. Hindi yung limit, yung enforcement. Dati kapag may nakita silang 150 ml na lotion sa bag mo pero sealed pa, brand new, minsan pinapalusot nila, lalo na kung senior citizen ka, lalo na kung first-time traveler ka. May discretion ang TSA officer. Ngayong 2026, wala na. Advanced CT scanners ang gamit nila. Automatic na yung detection. Walang human discretion. Kapag 101 median milo lang nakita ng machine, confiscate. Walang usap-usapan. At yung pinaka-common na violation, yung mga nabili mo sa duty-free ng ibang bansa na naka-sealed plastic bag. Akala mo okay yan kasi galing duty-free. Mali. Kapag connecting flight ka at dumaan ka ulit sa security screening sa US airport, confiscate yan. Rule of thumb. Kung lalampas ng 100 ml, kahit duty-free sealed bag pa yan, ilagay mo sa checked baggage. Kung wala kang checked baggage, huwag mo nang dalhin. Period. At isa pa, yung 1 quart-sized bag rule, strictly enforced na ngayon. Dati, pwede kang magdalawang bag kung marami kang gamit. Ngayon, isa lang talaga. Kapag dalawa, papalitan ka ng bago at yung excess, itatapon. Kaya bago ka mag-pack, tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba talaga to sa 7-day trip o pwede nang bilhin sa destination? Numero 6. Power banks exceeding 100 watt-hours. Ito yung rule na maraming Pilipino ang hindi alam kasi hindi natin usual na tinitignan ang watt-hour rating ng power bank. Tinitingnan natin yung mAh, milliamp hours. Pero ang TSA, watt-hours ang sinusunod. Ano ang 100 watt-hours in terms of mAh? Approximately 27,000 battery kung 3.7 volts ang battery mo. Pero karamihan ng power banks ngayon, 20,000 battery to 30,000 battery. At yung iba, 50,000 battery pa. Ngayong 2026, strictly enforced na yan. Kapag sumobra ng 100 watt-hours, confiscate. Walang bawian. Paano mo malalaman kung ilang watt-hours ang power bank mo? May nakalagay yan sa likod ng device. Minsan may label na. Minsan may calculation. Voltage X amps X watt-hours. Kung walang label, automatic red flag yan sa TSA. Bawal dalhin kasi hindi nila ma-verify. At isa pang critical detail, power banks dapat nasa carry-on. Hindi pwedeng i-check. Bakit? Fire hazard. Pero kung sobra sa 100 watt-hours, hindi rin pwedeng i-carry. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng dalhin sa eroplano. Period. Kaya bago ka bumili ng power bank, tingnan mo yung watt-hour rating. Kung walang label, wag mo nang bilhin. Hindi yan papasa sa airport security ngayong 2026. At kung meron ka ng power bank na mahigit 100 watt-hours, huwag mo nang dalhin sa international travel. Iwan mo na lang sa bahay o ibigay mo sa kamag-anak kasi siguradong itatapon lang yan sa security. Numero 5. Fresh fruits, vegetables at wet food items. Ito yung rule na laging nakakalimutan ng mga Pilipino kasi sa Pilipinas, normal lang na magdala ng packed lunch sa domestic flights. Tinapay, fruits, kahit kanin at ulam. Walang problema. Pero sa international flights papunta sa US, Canada, Australia, at maraming European countries, strict ang agriculture rules nila. Fresh fruits? Bawal. Fresh vegetables? Bawal. Raw meat? Super bawal dahil may risk ng pest,
disease, at invasive species. Pero yung pinaka-tricky, yung mga wet or semi-liquid food items na akala mo okay kasi hindi naman sila fresh produce. Yogurt, bawal kasi liquid rule. Peanut butter, bawal. Considered liquid yan. Nutella, bawal din. Jam, bawal. Sauces, condiments, kahit packed, bawal lahat kung lalampas ng 100 millilayers. At yung pinaka-common na violation sa mga Pilipino, bagoong, patis, tuyo. Yung akala mong pwede kang magdala ng konting pasalubong na pagkain para sa kamag-anak sa abroad. Confiscate lahat yan. Rule of thumb. Kung wet, liquid, semi-liquid, paste, or gel ang consistency, sundin ang liquid rule. Kung fresh produce, huwag nang dalhin. Kung processed food naman na dry at sealed, usually okay, pero i-declare mo pa rin. At kung talagang gusto mong magdala ng Filipino food, dalhin mo sa checked baggage. At siguraduhing nakaseal ng maayos para hindi kumalat sa loob ng maleta mo. Numero 4. Medications without proper labeling and documentation. Ito ang pinakamasakit na rule para sa seniors kasi karamihan sa mga seniors may maintenance medications, daily intake, at hindi pwedeng mawala yan. Ngayong 2026, mas strict na ang TSA sa medications. Lahat ng gamot dapat, una, naka-original prescription bottle na may label. Hindi pwedeng naka-pill organizer lang na Monday to Sunday. Kailangan makita ang pangalan mo, name ng gamot, dosage, at prescribing doctor. Pangalawa, kung liquid medication na lalampas ng 100 ml, kailangan may medical certificate or doctor's note. Hindi pwedeng basta dalhin mo lang. Pangatlo, kung may injectable medications ka tulad ng insulin, kailangan may prescription. At syringes dapat nakapack properly. At ang pinaka-critical, kapag questioned ka ng TSA officer about your medications, kailangan may matching ID ka. Kailangan yung pangalan mo sa prescription bottle ay exact match sa government-issued ID mo. Bakit? Kasi maraming drug trafficking cases na gumagamit ng medication bottles as disguise. Kaya, kahit legitimate patient ka, kung hindi tugma ang label sa ID mo, pwede kang ma-hold for questioning. Kaya, bago ka umalis ng Pilipinas, gawin mo to. Una, kumuha ng written prescription mula sa doktor mo na may letterhead, signature at contact information. I-print mo yan, dalhin mo sa carry-on. Pangalawa, ilagay lahat ng gamot sa original bottles. Huwag mo i-transfer sa ibang container. Pangatlo, gumawa ng medication list. Lahat ng gamot mo, dosage, schedule, at purpose. I-print mo yan. Ilagay sa tabi ng passport mo. At pang-apat, kung may insulin ka or injectable meds, magdala ng doctor's note specifically explaining why you need to carry syringes. Ito ang numero 4. Pero ito ang may pinakamataas na violation rate para sa Filipino seniors. Kasi hindi natin alam na ganito ka-strict. Numero 3, lithium batteries na loose or uninstalled. Alam mo yung spare batteries mo para sa camera, yung extra batteries para sa flashlight, yung rechargeable AA batteries na naka-loose sa bag mo. Ngayong 2026, lahat iyan dapat nakapack properly. Hindi pwedeng naka-loose lang. Bakit? Fire hazard. Lithium batteries, kapag ang metal terminals ay nag-contact sa ibang metal objects like keys, coins, o kahit ibang battery, pwedeng mag-short circuit. At kapag nag-short circuit, pwedeng mag-overheat. At kapag nag-overheat sa pressurized cabin ng eroplano, fire risk iyan. Kaya ang bagong rule, lahat ng spare lithium batteries dapat naka-individual packaging. Either naka-original blister pack, naka-plastic case, o naka-tape ang terminals para hindi mag-contact. At yung mga camera batteries, flashlight batteries, at kahit power tool batteries, lahat dapat sa carry-on. Bawal sa checked baggage. Pero yung pinaka-tricky, yung mga electronic devices na may built-in lithium battery na hindi mo pwedeng tanggalin, tulad ng electric toothbrush, electric shaver, o portable fans. Those are usually okay sa carry-on. Pero kung sobra ng certain size or watt-hour rating, may restrictions. Kaya check the device specifications bago ka mag-pack. At kung may dalang vape or e-cigarette, yan ay considered lithium battery device. Strictly carry-on only. At hindi pwedeng gamitin sa loob ng eroplano. Violation yan ng FAA rules. Numero 2, Real ID non-compliant identification para sa US domestic flights. Ito yung rule na specific para sa mga Pilipino na nakatira sa US or mga balikbayan na nag-domestic flight within US. Starting May 7, 2025, ang US TSA ay strictly implementing ang Real ID Act. Ibig sabihin, kapag wala kang Real ID compliant identification, hindi ka papayagan sumakay ng domestic flight within US.
Ano ang Real ID? Ito ay government-issued ID na may star symbol sa upper right corner. Ito ay state-issued driver's license o state ID na dumaan sa enhanced security verification process. Kung ang driver's license mo ay regular lang, walang star, hindi yan papasa sa TSA checkpoint starting 2025. Need mo mag-apply ng Real ID version? Alternative? Philippine passport. Pwede yang gamitin in place of Real ID for domestic US flights. Pero kailangan valid pa ang passport mo. At ang pinaka-common na problema? Yung mga Pilipinong nakatira sa US na may expired Philippine passport at hindi Real ID compliant ang driver's license nila. Stuck sila, hindi sila makakaboard ng domestic flight. Kaya kung ikaw ay nakatira sa US, check mo na ngayon kung Real ID compliant na ba ang state ID mo. Kung hindi pa, mag-apply na ngayon. Kasi sa 2026, wala nang exemption yan. Strictly enforced. At isa pa, kapag mag-a-apply ka ng Real ID, kailangan mo magdala ng multiple documents. Birth certificate, proof of address, social security card. Matagal ang process. Huwag mo nang hintaying last minute. At ngayon, numero 1. Ang pinakabagong rule na ito. Ang rule na kahit sino, kahit senior citizen, kahit may disability, apektado. Biometric data collection opt-out equals extended screening time. Ngayong 2026, karamihan ng international airports ay gumagamit na ng facial recognition technology para sa identity verification. Automatic na yan. Titingin ka lang sa camera, mag-match ang mukha mo sa passport photo mo. Tapos okay na, pero may right ka na mag-opt-out. May right ka na sabihin, I do not consent to biometric data collection. Technically, karapatan mo yan under privacy laws. Pero ang consequence? Extended screening. Kapag nag-opt-out ka, hindi ka dadaan sa automated lane. Pupunta ka sa manual verification lane. At doon, mas matagal ang process. Tatanungin ka ng officer. Titignan ng maigi ang ID mo. Possible pa ang additional questions. Average time? 5 to 10 minutes sa automated lane. 30 to 45 minutes sa manual lane, lalo na kung peak hours. Kaya ang tanong, worth it ba ang opt-out? Para sa akin, depende. Kung may valid privacy concerns ka, o kung may religious reasons ka, o kung may medical condition ka na hindi tugma ang current appearance mo sa passport photo mo, mag-opt-out ka. Pero kung wala namang problema at gusto mo lang mabilis, automated lane is fine. Ang importante, aware ka sa consequence. Hindi yung biglang mag-opt-out ka tapos magagalit ka kung bakit matagal ang pila mo. Yan ang rules ngayon. Extended time is the trade-off. At isa pang important, kahit nag-opt-out ka, i-check pa rin nila ang ID mo. Hindi ka exempted sa security screening. Mas matagal lang ang process. 7 bagong rules. Lahat iyan strictly enforced na ngayong 2026. Liquids, 100 mmol max. No exceptions. Power banks, 100 watt-hours max, labeled. Fresh food, wet food, bawal. Medications, kailangan proper labeling. Lithium batteries, kailangan nakapack. Real ID required na for US domestic. Biometric opt-out possible, pero matagal. Lahat yan ay designed para sa security. Hindi yan designed para pahirapan ka. Designed yan para safe ang flights para sa lahat. Pero ang problema, maraming Pilipino ang hindi aware, kaya ang daming nako-confiscate, ang daming napapahiya, ang daming na-delay. Kaya kung nakatulong sa'yo ang video na ito, i-like mo para mas maraming Pilipino ang makarating. Mag-subscribe sa Travel Tips with Liza para sa mas maraming updated airport rules. At after nito, panoorin mo yung video ko about airline upgrade hacks na hindi sinasabi ng airlines. Kasi alam mo na kung paano makapasa sa security. Ngayon, kailangan mo malaman kung paano mag-upgrade to business class without paying full price. Go watch it right after this. Salamat sa panonood. At tandaan, ang paghahanda ay susi sa stress-free travel. Hindi yung swerte, preparation.